Hindi ito ang unang pagkakataon na sumabay sa gastos ang father-in-law ko. Mahilig talaga siyang makisabay sa tuwing may ginagastos ang kaming iba. Alam kasi nilang hindi makakatanggi ang asawa ko dahil magulang sila. Lagi na lang kaming paluwan. Tawagin na lang daw natin siyang Pochi para alam niyang kwento niya na ito at ikinasal siya kay Bebo noong taong 2021. Maayos naman talaga ang takbo ng buhay nilang mag-asawa. Nagkaiba lang noong kailangan na nilang tumira sa bahay ng kanyang biyenan. Hindi makasundo ni Pochi ang kanyang biyenan na babae kaya nag-decide siya na bumalik muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Nangyari yun noong parehong taon lang din ng 2021 hanggang sa binigyan sila ng kanyang father-in-law ng lupa na pwedeng pagtayuan nila ng sarili nilang bahay. At ang lupang ibinigay sa kanila ay sa harapan lang din mismo ng bahay ng kanyang mga biyanan. Kaya nagsimula agad si Pochi at si Bebo na magpatayo ng sarili nilang bahay pero hindi nila agad napatapos dahil nagsarado ang kumpanya na pinapasukan ni Bebo. Taong 2022 nang makahanap ulit ng trabaho si Bebo dito sa Maynila at nakapagtrabaho din si Pochi kaya dalawa na silang may income. Kaya kahit nangungupahan sila, unti-unti silang nakaipon kaya sinimula nila ng December ang pagpapatambak sa lupa. Lingguhan lang umuwi si Bebo sa pinapagawa nilang bahay dahil hindi pa rin talaga sila magkasundong mag-asawa. Ang gusto kasi ni Bebo ay tatay niya ang masunod sa disenyo ng pinapatayo nilang bahay. Ayaw naman pumayag ni Pochi. Ilang beses na nila yung pinag-awayan dahil ilang beses niya nang pinaintindi kay Bebo na dapat sila ang masunod dahil sila ang nagpapagawa. Hanggang sa nagpatuloy ang pagpapagawa nila ng bahay, tumutulong sa kanila ang stepfather ni Pochi pati na rin ang tatay ni Bebo. Kaya naman napagkasunduan nilang mag-asawa na paghahandaan nila ang darating na birthday ng kanyang father-in-law dahil palagi naman siyang tumutulong. Sa tuwing nagbibigay kasi sila ng pera sa kanyang father-in-law, palagi niyang sinasabi na hindi siya naniningil at tulong niya yun sa kanyang mga anak. Pero nitong nakaraang linggo lang ay sumama ang loob ni Pochi dahil nang hiram ng pera ang kanyang father-in-law at hindi man lang siya tinanong ni Bebo. Agad-agad nagpahiram si Bebo ng pera sa kanyang tatay nang hindi niya man lang tinatanong si Pochi kung payag ba siya. Dahil ang pinahiram ni Bebo na pera sa tatay niya ay budget nila sa pagpapagawa ng bahay. Sakto rin na bayaran ng kanilang apartment. Kaya kinumpronta ni Pochi si Bebo at sinabi niya na baka pwedeng sa susunod ay pag-usapan muna nilang dalawa bago siya magpahiram ng pera. Pero nagalit lang sa kanya si Bebo at sinabi na kung tutuusin ay kulang pa nga ang perang pinahiram niya kung bibili sila ng sarili nilang lupa at kukuha sila ng mga labor. Hindi naman daw madamot si Pochi dahil lahat naman ng makakaya niya ay ibinigay niya sa pamilya ni Bebo. Hindi lang daw talaga makuha ni Bebo ang pinupunto niya na nakaharap sila ngayon sa malaking gastusin kaya wag munang isabay ang pagpapautang sa iba. Baka kasi ma-short sila sa pagpapagawa ng bahay dahil hindi naman ganong kalakihan ang budget nilang naipon. Hindi na alam ni Pochi kung paano niya ipaiintindi yung kay Bebo dahil pagdating sa tatay niya ay sobrang sensitive ni Bebo. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na sumabay sa gastusin ng kanyang father-in-law dahil nung panahon na nagpapatambak sila ay isinabay ng kanyang father-in-law ang kanilang bakuran. Samantalang noong nagkakasakit silang dalawang mag-asawa ay wala kahit isa sa kanyang mga biyanan ang tumulong sa kanila. Kaya feeling ko ay nagte-take advantage sila sa asawa ko dahil alam nila na hindi makakatanggi dahil magulang sila kaya hanggang dito na lang Ate Chari. Para sa akin parehong may punto. Mali naman si Bebo, nagpahiram siya ng pera na hindi man lang nagtatanong sa'yo. Pero baka kaya hindi kanya tinanong dahil alam niya na hindi mo pa uutangin yung mga magulang niya. Kahit sinong anak naman siguro pag binigyan ka ng lupa na pwede mong tayuan ng bahay tapos tatay mo pa mismo yung gumagawa hindi ka talaga makakatanggi niya. Kaya konting unawa na lang na hindi makatanggi si Bebo sa tatay niya. Magalit ka na lang kapag hindi kayo binayaran. Pero warning mo din si Bebo na sa susunod na magpapahiram siya ng pera dapat kukonsulta muna sa'yo para hindi nyo na pag-awayan.